Good day everyone. In this video, we're going to discuss about the difference between discrete and continuous variable. So, let's get started. Bago ko i-introduce yung discrete and continuous, classmates, allow me to emphasize first the meaning of qualitative and quantitative variable. Dumaan tayo sa qualitative, no? So, sinasabi dito, it is a descriptive information. It describes something in forms of text, opinions, beliefs, and etc. Kapag meron kang in-interview or tinanungan, hiningan ng impormasyon na kung saan sinagot ka niya in form of sentence, paniniwala niya or nagde-describe siya ng isang specific object, nakakakuha ka ng qualitative data. For example, while we are watching a television, in the news, the reporter asked someone about their experience during the typhoon. Pumapasok na sa bahay namin, tapos inanod kami palabas. Nakahawak na kami sa grills dyan ng bintana. O kahit sa isang simpleng usapan lang, no? Halimbawa, tinanong ka ng kaibigan mo, kumusta ka na? Ang sagot mo ay about sa emotion. Eto, malungkot. Kasi ang dami kong problema. O parang sabihin na natin, nagpapa-identify siya ng isang category. Halimbawa, gender, male or female. Civil status, single, married, widower. Pero meron ding qualitative na may ko-consider natin na numbers. Pero actually, hindi siya numerical value eh. It's just a label. For example, grade 11 ka. Hindi porket nagsama ka ng grade 1, magiging grade 12 ka kagad because grade 11 plus grade 1 is equal to grade 12. Hindi ganon. It's just a label. Halimbawa, may 5 section sa school nyo. Okay? Hindi porket section 5, inad ko sa section 1, magkakaroon na ako ng 6 na sections. Kasi hanggang 5 nga lang at the first place. Hindi ba? So, yung mga numbers na involve regarding sa sitwasyon na yon, hindi siya pinapagana as regular numbers na kaya mong i-add, i-subtract, label lang sila. Actually, instead of numbers, para ma-avoid yung mga confusions, pinapalitan na lang yun ng mga pangalan eh. Halimbawa, section Pietrantoni, section Fontaine, and section Mola. And now, let's move forward to another type of variable na tinatawag na quantitative. Dito, numbers ang binibigay sa ating impormasyon or data. Regular numbers na kaya nating i-operate such as addition, subtraction, multiplication, and division. When someone asks you and you answered, Ngayong Pasko, magkano ang ibibigay mo sa iyong inaanak? 20. quantitative na po yan since 20 or 20 pesos is a regular number. The questions, how old are you? You said 10 years old. That's quantitative. What is your weight? 75 kilograms. Quantitative. What is your height? 180 centimeters. Quantitative. Magkano pamasahe mo? 10 pesos. Quantitative. What is your grade in mathematics? 92. That's quantitative. How many likes or reactions you obtained from your Facebook post? About 300 likes. That is also a quantitative. Sana naiintindihan yung difference between qualitative and quantitative. Next naman, under quantitative, meron din tayong another variables to consider. Meron tayong tinatawag na discrete and continuous. Unahin muna natin yung tinatawag na discrete variable. Simple lang to, classmates. Kapag discrete variable, all you have to do is to count whether it is finite or infinite as long as it is a countable number. Okay? At the same time, pag discrete variable, we are considering whole numbers. So, for example,
may ruler tayo. Lahat po ng whole numbers, yun lang po yung dadaanan or gagalawan natin. Yun lang yung belong regarding dun sa subject matter natin. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Lahat yan binilang ko. Lahat yan ay whole numbers. Kung finite man siya, finitely many, or countably infinite, still discrete. Ano ba yung finite? Finite limitado, may hangganan. At kaya nating bilangin ng mabilisan at the same time. Halimbawa, population ng estudyante sa isang section, bilang ng ballpens sa ating bag, bilang ng cellphones na meron tayo, allowance sa school, kung ilan kayo magkakapatid, kung ilan yung aso nyo na alaga sa bahay, kung ilan yung in-enroll mong subject sa school, lahat yan finite. Kaya nating mabilang immediately. Pagdating naman po sa finitely many, finite siya at the same time, napakarami po niya na hindi natin kayang mabilang agad-agad. Pero kaya mo siyang i-count. Halimbawa, total number of students enrolled within the university. Sobrang dami ng enrolled students. Hindi natin kaya mabilang agad-agad, pero kaya nating i-count. Yung unang nakita mong estudyante, that is 1. Yung ikalawang nakita mong estudyante, that is 2. 3, 4, 5, and so on and so forth. Countable siya, pero sa sobrang dami niya, hindi natin ma-determine yung total count ng mabilisan. Okay? Kahit yung population sa buong mundo, still, it is finitely many. Finite yan eh. Bakit? May hangganan siya. Okay? Kaya mong malaman yung count at the same time using a census. No? Sa mga atlas, mag-determine mo yung approximate population ng each country. Then, pwede mong i-add lahat yun. Population ng gantong country, add mo sa population ng gantong country. And then, it turns out, makukuha mo na yung total number of people na naninirahan sa Earth. Ano pa yung mga finitely many? Not necessarily kaya mong ma-determine yung total count eh. As long as countable siya eh. Halimbawa, yung strands ng hair natin, no? Kaya mong mabilang isa-isa. Pero, you don't care about the total number of strands eh. Diba? As long as kaya mong i-count, you can consider that as discrete na. Okay? Grains, no? Bawat butil ng bigas sa isang kilo na meron sa isang plastic. Okay? So, ikaunang butil, ikalawang butil, ikatlo, and so on and so forth. Wala kang pakialam kung ilang total grains meron doon sa isang supot. As long as alam mo na, kino-consider mo siya as discrete kasi nakakount ko yung bawat butil. Those examples are considered as finite or finitely many. Meron din tayong tinatawag na countably infinite. Gaya ng sabi ko kanina, you don't consider the totality of the objects eh. Yung cardinal number niya o yung kabuuang bilang eh. Kahit na hindi mo ma-determine yung total number of count, as long as nare-recognize mo siya per object, nakakount mo, discrete pa din yan. Halimbawa ng mga countably infinite is yung stars. Given na ang galaxy at universe ay infinite space or boundless, ibig sabihin wala pang nare-recognize yung mga scientists natin sa pinakadulo ng galaxy natin or ng universe natin. At kung ang stars ay makikita dito, may possibility na infinite din ang stars. Okay? Kasi ang daming pwedeng kalagyan ng bawat between sa ating kalangitan na nakikita within our naked eye. Kaya siyang i-count, yeah. First star, second star, third star, but hindi natin kaya ma-recognize yung pinakadulong count. So that means they are infinite. Another example of countably infinite ay yung mga set of natural numbers or set of whole numbers. Well, di natin alam kung ano yung pinakadulong number. Okay? Kung ano man yung naiisip natin, pinakamalaking number, definitely may mas mataas pa dun. That's why na-invento yung infinity sign. So, panoorin nyo to.
Ang dami, di ba? At gagalaw yan habang buhay. So, hindi natin mapipigilan ng paglaki ng mga numbers. That's why they are infinite. But still, countable siya. 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, discrete. At ang huling variable na kukumpleto sa atin under quantitative is yung continuous variable. Doon pa lang sa word na continuous, alam na natin continue, tuloy-tuloy, walang putol, walang butas, walang skip, walang gap. Lahat dadaanan. For example, may ruler ka. From 0 to 1, dadaan ka sa mga decimals. 0.5, 0.7. From 1 to 2, ganun din. Kailangan mong ma-encounter lahat ng decimals such as 1.5, 1.45, 1.404, and so on and so forth. Sa continuous variable, hindi ka pwede mag-skip. For example, ang height ko ay nasa 150 centimeters. Hindi naman ibig sabihin bukas 151 na ako. Dito, ginagamit natin yung term na measurable instead of using countable. And ang mga involved dito ay real numbers, hindi lang whole numbers. Ibig sabihin, pag real numbers, nandiyan yung mga rational numbers, mga fractions, decimals, irrational numbers, and so on and so forth. Isa sa mga example ng continuous variable ay ang height. Kapag nagpasukat ka sa clinic ng height mo, hindi palagi whole number ang makukuha mo. Example, 137 cm, 142 cm. Hindi lagi ganon. Minsan, may tao na pag nagpasukat ng height, may butal, may decimal. Halimbawa, 142.3 cm, 145.7 cm. Ganon din sa weight. Weight is an example of continuous variable. Iba pang mga example ng continuous ay yung area, volume. Ayan, volume, no? Halimbawa, yung pagbibili ka ng mga tin can, 820 milliliters, meron ding 300 milliliters or ml. Minsan meron ding 1.5 liters. So, continuous. Grades, specifically yung general weighted average. Pwede ang average mo pumalo ng 95.7, diba? 88.3. Examples din ng continuous ay yung speed, life expectancy ng isang tao, no? Syempre in terms of time yan, ibig sabihin may involved na iba't ibang unit of measure, hindi lang hours. Dumadaan din sa minutes. Bago ka makakarating ng isang minuto, dumadaan din yung time sa seconds, sa milliseconds. At nandiyan din yung distance, no? For example, nandito ako sa ganitong location, hindi man porket umakbang ako ng isa, naka 1 kilometro na ako, umakbang ako ng 2, naka 2 kilometro na ako. Syempre, dadaan ka muna sa centimeters, sa millimeters, diba? So, for this example, let us practice ourselves kung madedetermine ba natin yung given data, kung siya ay under quali or quanti. Kung quanti man, pakisabi kung ito po ay mag-fall sa discrete or sa continuous. Pwede nyo i-post, then recognize nyo kung sino-sino yung dapat para sa ganitong category. Start tayo sa qualitative variables. Tama, napakalupit mo, idol. Qualitative variables, dyan po yung tall, dark, and handsome. Tama ka na naman, yung quantitative variables natin ay yung mga may numerical values na involved sa data. Dito, i-classify natin kung discrete or continuous. Siyempre sa discrete, nandyan yung 1 own house and 3 younger brothers. While sa continuous, 6 feet and 82.1 kilograms. Now, tapusin natin yung video na to sa isa pang drills, no? Halimbawa, determine if the following statements are pertaining to qualitative or quantitative variable. The religion of a person. Qualitative. The color of ball pens inside the pencil case. Qualitative. Rebounds per game of an NBA player. Quantitative. Midterm grades of a section in grade 11.
Quantitative. Highest educational attainment of teachers. Qualitative. Another example, determine if the following statements are discrete or continuous. The number of COVID vaccines taken by a person. Discrete. The amount of COVID vaccine administered to a person. Continuous. The speed of a bicycle. Continuous. The profit of a certain company. Continuous. The allowance of a student per day going to school. Discrete. Yun lang, classmates. Maraming salamat sa pakikinig. Sana may mga natutunan kayo. See you next video. God bless and peace.